Mahinang sumilip ang araw sa bintana ng eroplano. Habang nakatingin si Rochelle sa malawak na ulap sa ibaba. Ilang taon na rin mula nang huli siyang umuwi sa Pilipinas. Sa bawat paglipad pabalik ng bansa, hindi nawawala ang halo-halong emosyon. Pananabik, kaba, at kaunting lungkot. Ngunit ngayon, mas nangingibabaw ang saya. Isa siyang caregiver sa United Kingdom. Sanay na si Rochelle sa mahabang oras ng trabaho, pag-aalaga ng matatanda, at pamumuhay na malayo sa pamilya. Hindi naging madali ang kanyang buhay doon. Maraming beses siyang napagod, umiyak sa gabi, at halos sumuko. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang kanyang pamilya sa Pilipinas, lalo na ang kanyang mga magulang na umaasa sa kanya, muling bumabalik ang kanyang lakas. Konting tiis na lang, madalas niyang bulong sa sarili. Paglapag ng eroplano sa NAIA, agad niyang naramdaman ang init ng hangin. Ibang-iba sa malamig na klima ng UK. Ngunit higit pa roon, ang yakap ng kanyang pamilya ang nagbigay sa kanya ng tunay na init sa kanyang puso. "Anak!" Sigaw ng kanyang ina habang mahigpit siyang naiyakap. Napangiti si Rochelle habang pinipigilan ng kanyang luha. "Miss na miss ko na kayo," mahina niyang sabi. Lumipas ang ilang araw na puno ng salo-salo, tawanan, at simpleng kasiyahan. Sa wakas, naramdaman niyang muli ang pagiging nasa tahanan. Isang hapon, nagpasya siyang maglakad-lakad sa kanilang lumang barangay. Maraming nagbago. May mga bagong tindahan, bagong bahay, ngunit may mga alaala ring nananatiling buhay. Habang naglalakad, may isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. "Rochelle!" Napalingon siya. Saglit siyang natigilan bago tuluyang umiti. "Belinda?" Sa isang iglap, nagyakapan ng dalawa. Tila ba bumalik sila sa kanilang high school days. Si Belinda ang kanyang matalik na kaibigan noon, kasama sa tawanan, iyakan, at pangarap. "Grabe, ikaw na pa talaga yan?" Natatawang sabi ni Belinda. Habang pinagmamasdan si Rochelle mula ulo hanggang paa. "Ibang-iba ka na." "Ganun din naman ikaw," sagot ni Rochelle. Bagaman may napansin siyang kakaiba sa aura ng kanyang kaibigan. Parang may bigat. Nagpasya silang maupo sa isang maliit na karinderya malapit sa kanto. Doon nagsimula ang mahabang kwentuhan, kamustahan, balikan ng alaala, at ang pag-update sa buhay ng isa't isa. Ngunit habang tumatagal ang usapan, napapansin ni Rochelle ang unti-unting pagbabago sa tono ni Belinda. Mula sa masasayang alaala, napunta ito sa mga hinaing. "Hindi na madali ang buhay ngayon, Shell," mahina nitong sabi. "Wala akong maayos na trabaho. Ang dami pang problema sa bahay. Minsan hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng lakas." Tahimik na nakikinig lamang si Rochelle. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ng dati niyang masiyahing kaibigan. "Alam mo, naiinggit ako sa iyo," dagdag ni Belinda. "Nasa UK ka, may trabaho, at nakakatulong ka sa pamilya mo. Samantalang ako, parang walang nangyayari sa buhay ko." Naramdaman ni Rochelle ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi siya sanay na makita si Belinda sa ganoong kalagayan. Mahina, nawawalan ng pag-asa, at kung ano-ano pa. Saglit na natahimik ang dalawa, hanggang sa biglang huminga ng malalim si Belinda at diretsyong tumingin kay Rochelle. "Rochelle, pwede pa kitang hingan ng tulong?" Napakunot ang noo ni Rochelle, ngunit nananatiling kalmado. "Anong tulong?" Nag-atubili si Belinda, ngunit kalaunan ay nagsalita rin. "Gusto ko ring makapunta ng UK, tulad mo, kahit caregiver, yaya, o kahit ano pa. Tulungan mo naman ako, Rochelle." Napatingin si Rochelle sa kanya. Nakita niya ang desperasyon, ang pag-asa, at ang huling kapit ng isang taong pagod na sa laban ng buhay. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi magiging madali ang susunod na mga hakbang. Tahimik ang paligid habang nakatingin si Rochelle kay Belinda.
Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Hindi lang simpleng pabor ang hinihingi ng kaibigan, kung hindi isang pagkakataong maaaring magbago ng buong buhay nito. Hindi ko na kasi talaga alam kung ano ang gagawin ko, Rochelle. Muling sabi ni Belinda. Halos pabulong. Araw-araw, parang pare-pareho na lang. Wala akong maayos na trabaho. Tapos ako pa ang inaasahan sa bahay. Minsan pati pagkain namin, iniisip ko pa kung saan kukunin. Napayuko ito habang pinipigilan ng kanyang luha. May mga utang pa kami, tapos ang nanay ko may sakit. Ako na lang talaga ang inaasahan. Dagdag pa nito. Hindi ka agad nakapagsalita si Rochelle. Nakaramdam siya ng awa. Ngunit kasabay nito ay ang bigat ng responsibilidad na maaaring pasanin kung papayag siya. Alam niyang hindi biro ang magrekomenda ng tao sa ibang bansa. Isang pagkakamali lang, pangalan at tiwala niya ang talaga namang masisira. Belinda, mahinaon niyang simula. Alam mo naman hindi ganoon kadaling makapasok sa UK, hindi ba? Lalo na ngayon, mahigpit na sila. Alam ko naman yun. Mabilis na sagot ni Belinda. Kaya nga ikaw ang nilalapitan ko. Wala na kasi akong ibang malapitan. Ikaw lang ang kilala kong naroon. Ikaw lang ang may kakayahan. Napatitig si Rochelle sa kanya. Hindi niya maiwasang maalala ang mga panahong magkasama sila. Kung papaano siyang tinulungan ni Belinda noong high school pa lamang sila. Kung papaano silang nagtutulungan sa mga proyekto. At kung papaano silang naging sandalan ng isa't isa. Huwag kang mag-alala, Rochelle. Hindi ko sisirain ang pangalan mo. Biglang sabi ni Belinda na para bang nabasa ang iniisip niya. Magtatrabaho ako ng maayos at hindi kita ipapahiya. Pangako. May kung anong kumurot sa puso ni Rochelle. Kita niya ang determinasyon sa mga mata ng kanyang kaibigan. O marahil ay desperasyon. Gagawin ko ang lahat para lamang makaalis dito. Dagdag ni Belinda. Napabuntong hininga si Rochelle. Hindi niya kayang talikuran ng taong minsan niyang tinuring na kapatid. Sige, mahinaon niyang sabi. Napatingala si Belinda. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Talaga? Nanginginig ang boses nito. Titingnan ko kung anong magagawa ko. Paliwanag ni Rochelle. Hindi ko ipinapangako na madali pero susubukan ko talaga. Pagtatanong ako sa mga kakilala ko roon. Biglang napaiyak si Belinda. Salamat, Shell. Sobrang salamat talaga. Hindi mo alam kung gaano ito kalaki para sa akin. Hinawakan niya ang kamay ni Rochelle ng mahigpit. Hindi ko ito makakalimutan. Utang na loob ko ito sa iyo habang buhay. Ngumiti si Rochelle, kahit may bahid na pag-aalala. Huwag mo nang isipin yan. Ang importante, paghandaan mo, ayusin mo ang mga requirements mo, at siguraduhin mong handa ka talaga. Oo, gagawin ko ang lahat. Maraming salamat. Masiglang sagot ni Belinda, punong-puno ng pag-asa. Sa sandaling iyon, tila nagbago ang aura ni Belinda. Mula sa lungkot, naging puno ito ng panibagong pag-asa at sigla. Ngunit habang pinagmamasdan siya ni Rochelle, may maliit na bahagi sa kanyang isipan ang nagdududa. Handa nga ba talaga si Belinda? O nadadala lamang siya ng emosyon? Hindi na yun pinansin ni Rochelle. Pinili niyang magtiwala dahil para sa kanya, ang pagkakaibigan ay hindi sinusukat sa pagdududa, kung hindi sa pagbibigay ng pagkakataon. Lumipas ang mga araw ng bakasyon ni Rochelle na mas naging abala sa pagtulong kay Belinda. Pag-aayos ng papeles, pagbibigay ng payo, at paghahanda sa posibleng pag-alis nito. At sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang pangako ni Rochelle sa kanyang sarili. Gagawin niya ang lahat para matulungan ang kanyang kaibigan, kahit hindi niya alam kung ano ang kapalit nito sa hinaharap. Muling bumalik sa malamig na simoy ng hangin sa United Kingdom si Rochelle. Pagkatapos ng kanyang bakasyon sa Pilipinas, agad siyang sumabak muli sa trabaho bilang isang caregiver. Parang walang nagbago. Pareho pa rin ang routine. Ang pag-aalaga at ang pagod. Ngunit sa pagkakataong ito, may dagdag na responsibilidad siyang dala. Ang pangako niya kay Belinda. Sa tuwing may libreng oras siya, hindi niya sinasayang. Isa-isa niyang kinakausap ang mga kakilala.
kapwa Pilipino at maging mga lokal na nakakasalamuha niya. May kilala ba kayo naghahanap ng nanny o caregiver? Madalas niyang tanong. Hindi ito naging madali. Marami ang tumatanggi. Ang iba naman ay nagsabing mahirap ang proseso. Ngunit hindi sumuko si Rochelle. Sa bawat pagkakataon, inilalarawan niya si Belinda sa pinakamabuting paraan. Mapait yun, masipag at mapagkakatiwalaan, sabi niya sa isang kaibigan. Wala kang magiging problema sa kanya. Dagdag pa niya sa isa pang kakilala. Hindi niya alintana na halos hindi niya nakilala ang kasalukuyang ugali ni Belinda. Pinanghawakan niya ang alaala ng kaibigan niyang minsang naging totoo at mabuti sa kanya. Lumipas ang ilang linggo hanggang sa isang araw, may isang kakilala siyang Pilipina na nagbigay ng balita. Rochelle, may kakilala akong British na may asawang Pinay. Naghahanap sila ng personal na katulong para sa kanilang anak. Sabi nito. Napatingin kaagad si Rochelle. Talaga? Ano ang kailangan nila? Special child ang anak nila. Kailangan nila ng pasensyoso at maalaga. Hindi naman nagdalawang isip si Rochelle. Agad siya nagsabi. May re-recommenda ako. Agad niyang ipinakilala si Belinda. Detalyado niyang ikinuwento ang pagiging masipag nito, ang dedikasyon at ang kabutihan. Ilang araw ang lumipas at mas lalong naging seryoso ang usapan. Humingi ng karagdagang detalye ang employer at sinigurado ni Rochelle na maayos ang lahat hanggang sa dumating ang pinakahinihintay na balita. Tinanggap si Belinda. Hindi makapaniwala si Rochelle habang hawak ang kanyang telepono. Agad niyang tinawagan ang kanyang kaibigan sa Pilipinas. Hello? Sagot nito, puno ng kaba. Belinda, may balita ako sa'yo. Sabi ni Rochelle, hindi may tago ang ngiti sa boses. Ano yun, Rochelle? Tanggap ka na. Sandaling katahimikan ang sumunod bago marinig ang malakas na iyak ni Belinda. Talaga? Rochelle, totoo ba yan? Oo. Masayang sagot ni Rochelle. Hindi ko alam kung paano kitang mapapayaran. Dahil sa'yo, may pagkakataon ng mabago ang buhay ko. Napangiti si Rochelle, bagamat napailing ng bahagya. Hindi mo kailangang bayaran, Belinda. Gawin mo lang ang trabaho mo ng maayos. I will, Rochelle. Gagawin ko. Pangako, hindi kita ipapahiya. Lumipas ang mga buwan ng proseso, papeles, interview, at paghihintay. At sa wakas, dumating na nga ang araw ng paglipad ni Belinda papuntang UK. Sa airport, bago siya umalis, muling tumawag si Belinda kay Rochelle. Rochelle, papunta na ako. Hindi ko makakalimutan ng lahat ng ginawa mong tulong sa akin. O sige, mag-iingat ka ha at tatandaan mo kung bakit ka pupunta dito. Paalala naman na Rochelle. Oo, para sa pamilya ko at para sa kinabukasan. Nang tuluyang makarating si Belinda sa UK, sinalubong siya ng bagong mundo. Malamig na hangin, bagong kapaligiran at panibagong simula. Masaya si Rochelle para sa kanya. Sa wakas, natupad niya ang kanyang pangako. Sa wakas, may isa na naman siyang natulungan. Pero ang hindi niya alam, na ang isang simpleng kabutihang iyon, ang siyang magiging simula ng isang masalimuot na kwento. Isang kwentong susubok hindi lamang sa pagkakaibigan, kung hindi sa tunay na halaga ng utang na loob. Sa unang linggo ni Belinda sa United Kingdom, tila maayos naman ang lahat. Maaga siyang nagigising, masipag sa trabaho, at maingat sa pag-aalaga sa batang kanyang inaalagaan. Madalas pa siyang mag-message kay Rochelle. Shell, ang bait ng employer ko. Minsan niyang sinabi. Medyo mahirap pero kaya ko naman. Salamat talaga sa iyo ha. Ngumiti si Rochelle habang binabasa iyon. Gumaan ang loob niya. Tila hindi nasayang ang tiwala niya. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Naging madalang ang mensahe ni Belinda. Kung dati ay puno ng pasasalamat, ngayon ay puro patungkol na lamang sa sarili niyang achievements ang laman ng mga kwento nito. Grabe dito, Rochelle, ang laki ng sahod. Minsan niyang sinabi. Parang ang dali lang ng buhay dito kung marunong kang dumiskarte.
Napansin niya ni Rochelle, ngunit hindi niya kaagad binigyan ng mali siya. Hanggang sa nagsimula na ang pagtitipon ng Filipino community. Mga simpleng salo-salo tuwing weekend, kung saan nakikita-kita ang mga Pilipino sa isa lamang na lugar. Doon unang nakita ni Rochelle ang malaking pagbabago kay Belinda. Alam nyo, kung hindi dahil sa sipag ko, hindi ako makakarating dito. Mayabang nitong sabi habang hawak ang baso. Hindi ako umasa sa iba, no? Pinaghirapan ko ang lahat ng ito kaya narito ako. May ilang napatingin kay Rochelle, ngunit nanatili siyang tahimik. Sa mga sumunod na gatherings, lalong naging kapansin-pansin ang ugali ni Belinda. Lagi na lamang siya ang bida. Laging siya ang may kwento. Ang daming ang gustong magpa-refer sa akin dito eh. Sabi niya minsan. Pero syempre, hindi ko basta-bastang tinutulungan, no? Mahirap na. Baka hindi maging maganda ang record. Masira pa ang pangalan ko. May pahit na yapang ang bawat salita. Ngunit ang mas masakit, unti-unti na niyang pinabago ang kwento patungkol sa kung papaano siyang nakarating sa UK. May kakilala lang ako, pero ako pa rin ang nag-ayos ng lahat. Narinig ni Rochelle mula sa isang kaibigan. Hindi na siya nagsalita, ngunit sa loob niya, may kirot na unti-unting lumalalim. At hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Isang gabi, ay lumapit kay Rochelle matapos ang isang gathering. Rochelle, okay lang ba kayo ni Belinda? Tanong nito. Napakunot ang noo niya. Oo naman. Bakit? Nagkatubili ang kausap bago magsalita. Kasi may mga sinasabi siya patungkol sa'yo na kesyo, hindi ka raw ganun kagaling sa trabaho at kung hindi dahil sa kanya, hindi ka rin makikilala rito. Para bang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Hindi ka agad nakapagsalita si Rochelle. Hindi niya akalaing darating sa puntong iyon ng kaibigan niya. Mula sa babaeng halos magmakaawa noon, ngayon ay siya pa ang naninira. Ngunit pinili pa rin niyang manahimik. Hayaan mo na. Baka naman ibang pagkakasabi niya. Mahina niyang sabi. O kaya naman ay baka may pinagdaraanan lang. Sa kabilang banda, lalong naging kampante si Belinda. Habang tumatagal, lalo siyang nagiging mapagmataas. Bumibili ng mga mamahaling gamit, nagpapadala ng mga litrato sa Pilipinas na tila marangya ang kanyang buhay. Ngunit hindi alam ng marami, unti-unti na rin siyang nahuhulog sa sarili niyang ilusyon. Sa kagustuhang ipakita na mas angat siya sa iba, nagsimula siyang gumastos. Gumastos na lampas sa kanyang kinikita. Nagkaroon siya ng mga utang sa Pilipinas at sa UK. Ngunit hindi yon inalindana ni Belinda. Para sa kanya, mas mahalaga ang imahe kaysa sa katotohanan. Samantalang si Rochelle naman, nanatiling tahimik, pinipiling wag lumaban, kahit pa nasasaktan. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may isang bagay na unti-unting nabubuo. Isang aral na malapit ng matutunan ni Belinda, sa paraang hindi niya inaasahan. Hindi lingid kay Rochelle ang mga bulong na unti-unting kumakalat sa kanilang komunidad. Sa bawat pagtitipon, sa bawat simpleng kwentuhan, may mga peraso ng salita na bumabalik sa kanya. Mga salitang galing mismo sa taong tinulungan niya. Mayabang daw si Rochelle. Hindi naman daw talaga siya magaling. Kung hindi daw dahil kay Belinda, hindi siya makikilala. Sa una ay pilit niyang binabaliwala ang lahat. Pinili niyang mag-focus sa trabaho, sa pagpapadala sa pamilya, at sa tahimik na pamumuhay. Ngunit kahit gaano siya katatag, tao pa rin siya, nasasaktan, napapagod, at napapaisip. Isang gabi habang nagpapahinga matapos ang mahabang duty, napaupo si Rochelle sa gilid ng kama. Tahimik ang buong kwarto. Tanging ang mahinang tunog ng hangin sa labas ang maririnig. Ganito ba talaga siya? Bulong niya sa sarili. Naalala niya ang dating Belinda. Yung kaibigang kasama niya sa tawanan, sa hirap, at sa simpleng pangarap. Hindi niya matanggap kung papaanong nagbago ito ng ganoon kabilis. Ngunit sa halip na magalit, mas nangibabaw ang lungkot sa kanyang puso. Samantala, sa kabilang panig ng buhay ni Belinda, tila patuloy ang pag-angat. O yon ang gusto niyang ipakita. Sa social media,
Puno ng mga larawan ang kanyang account. Mga branded na gamit, mga kainan sa mamahaling restaurant, mga pasalubong na ipinapadala sa Pilipinas. Ang sarap ng buhay dito. Caption niya sa isang post. Ngunit ang hindi nakikita ng marami, ang bawat post ay may katumbas na utang. Para mapanatili ang imahe niyang successful, hindi siya nagdadalawang isip na umutang sa mga kakilala, sa online lending, at maging sa kapwa Pilipino. Papayaran ko rin yan. Madalas niyang sabihin. Ngunit habang tumatagal, lalo lamang lumalaki ang kanyang mga obligasyon. Sa trabaho naman, unti-unti ring napapansin ng kanyang employer ang pagbabago ng kanyang ugali. Dati masipag at maasikaso, pero ngayon ay madalas nang mainitin ng ulo, reklamo ng reklamo, at minsan ay kulang ang pasensya. Lalo na sa batang kanyang inaalagaan. Belinda, please be patient. Paalala ng kanyang employer minsan. Ngunit sa likod nito, hindi na kasing ayos ang kanyang performance. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin si Belinda sa kanyang pagpapanggap. Sa bawat gathering, siya pa rin ang bida. Ang dami kong ipon. Pagmamalaki niya minsan. Plano ko nang mag-invest pag uwi ko eh. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, unti-unti nang nabubuo ang bitag na siya rin ang gumawa. Samantalang si Rochelle, patuloy lang sa kanyang tahimik na buhay. Hindi niya sinisiraan si Belinda. Hindi siya gumanti. Pinili niyang hayaan ang panahon ng magpakita ng katotohanan. Isang araw, habang nasa trabaho, nakatanggap si Rochelle ng mensahe mula sa isang kakilala. Rochelle, mukhang may problema si Belinda sa employer niya. Napahinto siya. Anong problema? Agad niyang reply. Hindi ko sure pero parang hindi na ito masaya sa kanya at may mga reklamo na rin daw. Napatingin si Rochelle sa malayo. Hindi siya natuwa sa balita. Bagkus ay may kakaibang kaba ang pumasok sa kanyang dibdib. Hindi dahil gusto niyang bumagsak si Belinda, kung hindi dahil alam niyang kapag nagsimula na ang pagbagsak, mahirap na itong pigilan. At sa pagkakataong ito, mukhang malapit na itong mangyari. Tahimik siyang napabuntong hininga. Minsan, hindi mo kailangang gumanti dahil ang buhay mismo ang gagawa ng paraan para ibalik ang lahat ng ginawa mo. At si Belinda, hindi na rin magtatagal bago niya maramdaman ang bigat ng sarili niyang desisyon. Hanggang sa dumating ang araw, natuluyan nang bumagsak ang mundong pilit na binuo ni Belinda. Isang umaga, tinawag siya ng kanyang employer. Hindi ito ang karaniwang usapan. Ramdam niya kaagad ang bigat ng sitwasyon. Belinda, we need to talk. Seryosong sabi nito. Napaupo siya, kinakabahan. Sa loob-loob niya, alam niya nang may mali. We appreciate your efforts before. Dagdag ng employer. But recently, we've noticed changes, complaints, attitude problems, and lack of patience, especially with our child. Parang unti-unting gumuho ang kanyang mundo sa bawat salitang naririnig. We're sorry, but we will not renew your contract. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ano po? Pwede pa po akong magbago. Please po. Halos pakiusap na niya. Ngunit desidido na ang employer. I'm sorry. We've made our decision. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Trabaho, seguridad, at pangarap. Paglabas niya ng bahay, hindi niya napigilan ang sarili. Napaupo siya sa gilid ng kalsada at tahimik na umiyak. Ngayon niya naramdaman ang bigat ng lahat. Ang utang, ang mga maling desisyon, at ang kayabangan na matagal na niyang ipinagwalang bahala. Lumipas ang mga araw na puno ng kaba at pag-iisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Wala siyang sapat na ipon, at ang mga utang niya sa Pilipinas ay patuloy na lumalaki. Sa huli, wala siyang ibang choice. Kailangan niya nang umuwi. Ngunit bago yon, may isa siyang taong naisip lapitan. Ang taong minsang tumulong sa kanya. Walang iba kung hindi si Rochelle. Nag-atubili siya bago mag-message. Rochelle, pwede pa kitang makausap? Hindi nagtagal, sumagot si Rochelle. Sige, kita tayo.
Sa kanilang pagkikita, ramdam kaagad ang bigat ng hangin sa pagitan nila. Hindi tulad ng dati, wala nang ngiti, wala nang sigla. Tahimik silang naupo. Rochelle, Simula ni Belinda. kailangan ko ng tulong. Nawalan na ako ng trabaho. Uuwi na ako. Sana matulungan mo ulit ako kahit papaano. Tahimik si Rochelle. Tinitigan niya si Belinda. Hindi na ito ang babaeng puno ng yabang na nakilala ng marami. Sa harap niya ngayon ay isang taong wasak at pagod, ngunit hindi pa rin siya kaagad nagsalita. Rochelle, please. Ikaw lang ang malalapitan ko. Dagdag ni Belinda. Doon na nagsalita si Rochelle. Mahinahon ngunit puno ng bigat. Alam ko lahat, Belinda. Napatingin si Belinda. Nagulat. Anong ibig mong sabihin? Lahat ng sinabi mo patungkol sa akin, lahat ng paninira mo, at lahat ng kayabangan mo. Parang natulala si Belinda. Hindi siya nakapagsalita. Akala mo hindi makakarating sa akin? Dagdag ni Rochelle. Tahimik lang ako, pero alam ko. Unti-unting namula ang mukha ni Belinda. Hindi sa galit, kung hindi sa sobrang hiya. Rochelle, hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya? Putol ni Rochelle. Nung kailangan mo ko, halos magmakaawa ka. Tinulungan kita. Kasi kaibigan kita eh. Pinaniwalaan kita. Pero anong ginawa mo? Walang maisagot si Belinda. Bumaba ang kanyang ulo. Sinira mo ako sa ibang tao. Minamaliit mo ako. Para lang magmukha kang angat. Tahimik ang paligid. Tanging ang mabigat na paghinga ni Belinda ang maririnig. Ngayon nandito ka ulit. Humingi ng tulong sa akin. Dagdag ni Rochelle. Napaluha si Belinda. Patawad, Rochelle. Nagkamali ako. Saglit na natahimik si Rochelle. Totoo. Sagot niya. Nagkamali ka. Tumayo siya. At kailangan mong harapin ang consequence ng ginawa mo. Iniwan niya si Rochelle habang ito ay nakaupo. Luhaan, walang masabi, at unti-unting nilalaman ng sariling konsensya. Sa pagkakataong iyon, hindi na kailangan ng sigawan o ganti dahil sapat na ang katotohanan para iparamdam kay Belinda ang bigat ng kanyang kasalanan. At sa wakas, nagsimula na ang tunay niyang pagbagsak. Tahimik ang paligid nang bumaba si Belinda sa eroplano pabalik ng Pilipinas. Wala na ang dating excitement na nararamdaman niya noong una siyang umalis ng bansa. Ngayon, puro kaba, hiya at takot ang bumabalot sa kanyang puso. Bitbit niya ang maliit na maleta. Halos walang laman. Wala siyang naipon. Wala siyang maiuwi. Ang tanging dala lamang niya ay ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Pagdating sa kanilang lugar, agad niyang naramdaman ng mga matang nakatingin sa kanya. May mga pabulong na tawanan. Yan ba yung nag-UK? Bakit parang walang dala? Akala mo naman kung sino. Akala may napakayaman na ang yabang-yabang. Hindi niya kailangang makarinig ng diretsong paninira. Kita na sa sitwasyon niya ang katotohanan. Sa pagpasok niya sa kanilang bahay, sinalubong siya ng realidad. Nasaan na ang pera? Agad na tanong ng kanyang ina. Napakarami nating utang, Belinda. Hindi siya makasagot. Unti-unti siyang napaupo, habang ang mga mata niya ay napuno ng luha. Doon niya lubos na naintindihan ng lahat. Ang yabang na ipinakita niya, ang pagpapanggap na ginawa niya, at higit sa lahat, ang pagkakanulo niya sa taong tumulong sa kanya. Lumipas ang mga araw at lalo pang naging mas mahirap ang kanyang sitwasyon. Isa-isa siyang sinisingil ng mga pinagkakautangan. Wala siyang maibigay. Wala siyang maipaliwanag. Ang dating pinagmamalaki niyang buhay, ngayon ay siya ring dahilan ng kanyang kahihiyan. Samantalang si Rochelle, patuloy sa kanyang tahimik na pamumuhay sa UK. Hindi niya kailanman siniraan si Belinda. Hindi niya ipinagsigawan ang nangyari. Ngunit hindi niya rin itinago ang katotohanan ng siya'y tanungin. At higit sa lahat, hindi nagbago ang kanyang puso. Patuloy siyang tumutulong sa iba. Tahimik at walang hinihinging kapalit. Isang hapon, habang mag-isa si Belinda sa labas ng kanilang bahay,
Napatingin siya sa kalangitan. Naalala niya ang araw na nagmamakaawa siya kay Rochelle. Ang araw na nangako siyang hindi ito ipapahiya. Paano ako naging ganito? Mahina niyang tanong sa sarili. Walang sumagot. Dahil alam na niya ang sagot. Sa kagustuhan niyang maging mas angat, mas maganda ang tingin ng iba sa kanya. Nakalimutan niya ang mga bagay na mas mahalaga. Kababaang loob, katapatan, at utang na loob. Hindi siya sinaraan ni Rochelle. Hindi siya pinabagsak ng ibang tao. Siya mismo ang gumawa ng sarili niyang pagbagsak. At ngayon, siya ang paksa ng usapan. Siya ang pinagtatawanan. Hindi dahil sa pinili siyang siraan, kung hindi dahil malinaw sa lahat ang naging resulta ng kanyang mga desisyon. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa hirap lang, kung hindi dahil sa pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga pagkakataon ay hindi laging bumabalik at ang tiwala, kapag nasira, mahirap ng buuing muli. Sa malayo, patuloy na sumisiklab ang araw. Parang paalala na may bagong umaga para sa mga marunong matuto. Ngunit para kay Belinda, ang bagong umagang iyon ay hindi na kasing liwanag ng dati. Dahil dala niya habang buhay ang aral na hindi niya makakalimutan. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kayamanan o yabang, kung hindi sa kabutihang hindi mo kinakalimutan, kahit gaano pa kataas ang iyong marating. Lumipas ang ilang taon. Sa isang maliit ngunit maayos na bahay sa probinsya, tahimik na namumuhay si Belinda. Malayo ito sa marangyang buhay na minsan niyang ipinagyabang. Wala nang mamahaling gamit, wala nang engrandeng kwento sa social media, tanging simpleng pamumuhay at araw-araw na pagsusumikap. Natuto siyang magsimulang muli. Naging tindera siya sa palengke. Kumigising ng maaga, nagtitinda ng gulay at isda, at dahan-dahang binabayaran ng mga utang na siya rin ang gumawa. Hindi madali. Maraming beses siyang napagod. Minsan ay napahiya rin siya sa mga taong hindi nakakalimot sa kanyang nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya lumalaban pabalik. Tinanggap niya ang lahat. Tinanggap niya ang kanyang mga pagkakamali. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng paninda, may isang batang lumapit sa kanya. Ate, magkano po ito? Tanong ng bata. Ngumiti si Belinda. Isang ngiting totoo, walang halong pagpapanggap. Nakangiti niyang sinagot ang bata. Sa simpleng sandaling iyon, napansin niyang iba na siya. Hindi na siya yung babaeng gustong magpakitang gilas. Hindi na siya yung taong uhaw sa papuri ng iba. Isa na siyang taong natutong maging totoo kahit walang nakakakita. Samantala sa kabilang bahagi ng mundo, patuloy ang buhay ni Rochelle sa UK. Paglipas ng panahon, lalo siyang mas naging matagumpay sa kanyang trabaho dahil sa kanyang sipag at mabuting reputasyon. Naging senior caregiver siya at kalaunan ay na-promote bilang supervisor sa kanilang care facility. Marami pa rin siyang natutulungan. Mga bagong Pilipinong dumarating, mga nangangailangan ng gabay, at mga katulad niyang nangangarap ng mas magandang buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatili siyang simple at mapagpakumbaba. Isang gabi habang nagpapahinga si Rochelle matapos ang trabaho, nakatanggap siya ng mensahe sa social media. Mula kay Belinda. Matagal niya itong tinitigan bago binuksan. Rochelle, alam kong wala akong karapatang mag-message sa'yo, pero gusto ko lang sabihin na nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko. Hindi ko na mababago ang nakaraan. Pero sana balang araw, mapatawad mo ako. Maraming salamat ha. Salamat sa mga itinulong mo sa akin noon. Dahil kahit papaano, natuto akong makita ang tunay kong pagkatao. Tahimik na napabuntong hininga si Rochelle. Hindi siya kaagad sumagot. Ngunit sa loob niya, wala na ang galit. Matagal na yung napalitan ng pag-unawa. Minsan, ang buhay na mismo ang nagtuturo ng leksyon na hindi kayang ipaliwanag ng ibang tao. At para kay Belinda, malinaw na malinaw ang kanyang leksyon. Dahan-dahang umiti si Rochelle at nag-type ng maikling sagot. Mag-ingat ka palagi. Yun lang, walang mahabang paliwanag, walang panunumbat. Dahil minsan, sapat na ang katahimikan para ipakita na ikaw ay nakausad na. Sa huli,
Nagpatuloy ang buhay ng dalawang magkaibigan. Magkaiba na ng landas. Magkaiba ng kwento. Ngunit parehong may natutunang aral. Si Rochelle, na patuloy na nagbibigay ng walang hiniing kapalit. At si Belinda naman, na natutong ang tunay na halaga ng tagumpay ay hindi nasusukat sa yabang, kung hindi sa pagbabago ng puso. At sa bawat pagsikat ng araw, ay paalala ang buhay. Ang kabutihan ay laging may balik, at ang kayabangan ay laging may kapalit. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na hindi ang pag-angat ang tunay na sukatan ng pagkatao, kung hindi kung papaano mong pinahahalagahan ang mga taong tumulong sa iyo habang umangat ka. Dahil ang yabang ay panandalian, pero ang kabutihan at utang na loob ang nagtatagal at bumabalik sa iyo. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!